Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so pag-usapan natin yung mainit na issue ngayon. Ito po ay mayroong kaugnayan doon sa pagpunta ni Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. sa Amerika upang talakayin ang iba't ibang mga bagay at usapin sa pagitan po ng Pilipinas at Amerika. Pero hindi po tayo tutungo doon sa ibang napag-usapan nila. Okay, so magpo-focus po tayo doon sa naging resulta doon sa pag-i-impose ng tariff ng Amerika sa Pilipinas. Okay? So, kung magustuhan po ninyo ang ating mapag-uusapan ngayon, ay don't forget to like, subscribe, and share this video. Okay, so sa mga vloggers naman, mga kaibigan, o doon sa mga mahilig pong gumawa ng content, ayan, so siyempre kailangan po ninyong paghandaan o paggastusan na rin yung inyong gagamitin sa pagbablog, kagaya nga po nito. Ito po ay maraming feature na kung saan pwede pong i-denoise. Okay, so pipindutin ko po at mapapansin po ninyo kung merong ingay o nawala po yung ingay doon sa aking video. Pwede rin po itong lagyan ng echo. Alright, so mapapansin po ninyo may mga pagbabago po no, doon sa ating mic na ginagamit. Okay, so kung interested kayo sa ginagamit ko, ayan, isa po itong complete set na kung saan habang nagsasalita ka ay naririnig mo rin po. So, napakaganda po nito kasi alam mo yung pinag-uusapan at alam mo din yung dating ng mensahe sa iyo. Okay? So, yan, nasa shopping cart po ng description o doon sa pinakang gitna ng video na ito, makikita po yung shopping cart. Ayan, murang-mura lamang po ito. So, anyway, yung balik naman sa iyo ay napakaganda. So, maaari kang kumita. Hindi mo kinakailangan maganda yung thumbnail, maganda yung video. As long as mayroong laman yung iyong sasabihin at ipapaliwanag at syempre gamit itong mga kagaya po nito ay double purpose po. So kapag may bumili sa product na ipinopromote mo, maaari kang kumita. Bukod pa doon sa mismong content mo. Okay. Sabi po ng mga anti-Duterte, napakaganda raw at talaga namang great negotiator itong si Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Okay? So pag-usapan natin ito ng mas malalim. Paano nga ba kumikita ang isang bansa? Paano nga ba nag-ooperate ang isang bansa? Basically, kumikita tayo sa tatlong paraan. Una ay mula sa taxes na ipinapataw sa atin, sa mga empleyado, sa mga kinakain po natin, sa mga binibili po natin. Lahat po ng ating ginagawa, lahat po ng ating binibili, kinakain, o pinupuntahan, kagaya po ng mga teatro, movie, and any events, mga kaibigan. Kumikita po ang gobyerno sa pamamagitan po ng pag-i-impose ng tax. Okay? O buwis na tinatawag. Pangalawa ay sa tariff. At yung tariff naman mga kaibigan, ito po yung pag-i-impose ng tax sa isang bansa kapag sila ay nagdadala ng mga produkto sa ating bansa. Okay? So halimbawa, ang Amerika ay magdadala ng kanilang produkto dito sa ating bansa. So, kung mayroong tariff o tax na inimpose
ang Pilipinas sa Amerika, let's say 19%. That means to say, all the products na dinadala po ng ibang bansa dito sa ating bansa ay kumikita tayo coming from the tax, coming from the tariff na ini-impose natin. At syempre, yung kinikita po ng mga government-owned and controlled corporation. Okay? So, maliwanag mga kaibigan ang naipaliwanag, no? Na ang tariff ay isa sa mga paraan para kumita ang isang bansa. At ano po ang epekto nito sa ekonomiya? Okay? So, kamakailan, okay, ay nag-impose nga po ng 19% ang Amerika sa Pilipinas. And the US President Donald Trump imposed 19% instead of 20%, ginawa pong 19%. So, ibig sabihin, kapag ang mga produkto po natin dito sa Pilipinas ay i-export natin, no? I-export natin, dadalhin natin sa Amerika, gagastos po tayo. Halimbawa po, meron akong isang negosyo, meron akong produkto na ibibenta sa Amerika, dadalhin sa Amerika. Kailangan kong magbayad ng 19% mula doon sa halaga ng produkto na aking ipinadala sa Amerika. So sa palagay po ba ninyo, kung ganon kataas yung tax na ipapataw sa akin, gayong hindi naman po ako makasisiguro na yung produkto na aking dinala sa Amerika ay tatangkilikin, bibilhin ng mga citizen at mga nagbabakasyon doon sa Amerika. How can I market my product to the US? Diba? Hindi kaya sayang yung 19%? Hindi naman sigurado kung mabibili o mabebenta yung aking mga produkto. Yun po ang ibig sabihin ng tariff. Sa kabilang banda, mga kaibigan, ang Pilipinas ay hindi po naglagay o nagbigay ng kahit pisong tariff o taripa sa Amerika. Ibig sabihin, kapag nagdala po ng mga produkto ang Amerika dito sa Pilipinas, wala tayong kikitain. Hindi tayo kikita dahil they can bring all their products dito sa ating bansa nang wala tayong control. So, kapag ganun po, mga kaibigan, ang tanong, bababaan ba nila yung presyo ng kanilang produkto para maging abot kamay ng mga Pilipino? Yan po yung isang katanungan na masasabi nating depende. Masasabi nating nakadepende ito doon sa mga negosyante na may kakayahang maging distributor ng mga produkto nila. Kung sila ay kaya nilang bilhin o angkatin yung mga produkto na yon, dalawa lamang yan. Either papatungan nila yung presyo ng sobrang taas, so sila lang ang maaaring kumita. Yung mga mayayaman lamang ang maaaring makabili doon sa mga produkto na yon. So, kung hindi naman po nila ito dadagdagan, tatangkilikin ba ito ng mga Pilipino? So,
Depende po dun sa mga negosyante, dun sa mga distributor. So kung hindi po nila ito dadagdagan ng presyo, paano sila kikita? So definitely dadagdagan po nila o papatungan po nila yung halaga ng produkto. Pero that we cannot control kung magkano nila ito papatungan. Ibababa ng Amerika yung presyo ng kanilang produkto kapag dinala dito sa Pilipinas. Kaya ba nilang babaan? Halimbawa, yung isang produkto nagkakahalaga ng 200 pesos sa Amerika. Kapag dinala ba dito sa Pilipinas, ibibigay ba nila yon ng halagang 150? Diba? Kaya ba nilang ibaba sa 150 yung presyo na yon? That is dependent doon sa magiging distributor ng kanilang produkto. Ano po ang impact nito sa mga local suppliers natin? Ano po yung magiging epekto nito doon sa mga manufacturers, mga local manufacturers, yung mga negosyante po na ang kanilang pangunahing produkto, syempre, Philippine-made. Diba? So, ang Pilipino pa man din, mga kaibigan, pasosyal, marami po, no? Kahit walang pera, may maipakita lang sa kanilang social media platform, sige dito, post doon, post dito. Diba? Pero, ang nakikita natin dito, madidefeat yung mga produkto dito sa Pilipinas. Dahil maaaring tangkilikin po ng mga Pilipino ay yung produkto sa ibang bansa. So paano naman yung mga produkto natin dito? Paano kikita yung mga negosyante? Diba? So napakahirap po balansehin yung ganitong sitwasyon. Hindi na nga tayo kumita doon sa mga produkto na dinala dito sa Pilipinas. Yung mga negosyante natin, hindi pa kikita. Okay? So, kawawa po dito yung mga sarili nating gawang produkto. Yung mga sariling gawa natin na mga produkto. Yun po yung apektado dito. Siyempre, alam naman natin yung presyo ng Amerika kumpara sa Pilipinas. So, how much is $1? Diba? Afford ba ng mas maraming Pilipino yung mga produkto sa Amerika? So those are the questions na kailangan nating pagnilayan o pag-isipang mabuti. Ngayon, kung kayo po ang tatanungin, great negotiator ba ang Pangulo? Base dun sa napansin po nating pag-uusap at base dun sa interview kay President Marcos, ano po yung sagot niya? That I cannot defend, that I cannot explain. Because sa kanila yung desisyon, yun po yung paliwanag ni President. Dahil nga, ang tanong sa kanya, hindi ba tayo umangal? Hindi mo ba pinaliwanag? Di ba yung mga tanong sa kanya, hindi ka ba nag-demand? Yun po yung tanong sa kanya. Ang sagot niya, hindi ko kayang ipaliwanag yan. Bakit? Ano yung pinagmumulan nila? Ano yung pinaghuhugutan ni Donald Trump? Bakit naging 19% yung taripa? So that is something I cannot answer. Yan po yung sagot ni President. Pero kung iisipin po ninyo,
Ano nga po ang ibig sabihin ng negotiation? Ano po ang ibig sabihin ng negotiation? Kapag nakipag-negotiate ka po, mga kaibigan, ibig sabihin, pakikinggan mo ang side ng kabila. Diba? Pakikinggan mo yung side ni Donald Trump. Susuriin mo, i-assess mo, pag-iisipan mong mabuti. Tatanungin mo si Donald Trump, ano po yung basihan ninyo? What is the rationale? Bakit from 20% tariff ay ginawa itong 19%? Can you please further elaborate or explain to me the rationale? So, ipapaliwanag ni President Donald Trump yung basihan kung bakit naging 19% yung tariff. Okay? So, ang susunod niyan ay ang Amerika, si Donald Trump. Tatanungin niya ang Pangulo, si Ferdinand Marcos, ano yung iyong suhestyon? Ano yung iyong opinion? Ano yung inyong pananaw? And ano yung iyong proposal? Agree ka ba doon sa 19%? If you are not agree, what can you propose? Diba? What can you propose? So, magsasuggest si President. So, kapag nagsuggest na po ang Pangulo, they will again think and decide. If they both agree, that is negotiation na tinatawag. If they both agree, that is negotiation. Pero yung nangyari is not what we call negotiation. Because right there and then, immediately, karaka-raka, sinabi kaagad ni President Donald Trump that they are going to impose 19% tariff. And the President of the Republic of the Philippines just agree. Okay. Is that a great negotiator? Or uto-uto? Sorry to say. The next issue here, mga kaibigan, is yung sinabi po ni President Donald Trump. He's a very good, a very tough negotiator. He loves your country. Para sa akin, sarcasm yung naging pahayag o statement ni President. Sarcasm po yun. Bakit? Kasi para sa akin, sabihin mo na, oh, si President Marcos is a very tough negotiator. Mahal niya kayo. Sobrang mahal kayo. Mahal ni Marcos ang inyong bansa. Pero, deep inside, the other way around. Gusto niyang sabihin dito, sa sobrang pagmamahal ni Marcos sa inyo, ito, nagpapauto sa akin. So, ganun lamang po kadali yun. Ganun lamang po kadaling intindihin, mga kaibigan. So, ngayon naman ay pag-usapan natin yung imposition of 20% tax sa long-term deposits and bonds and other long-term investment natin sa mga bangko. Na ayon kay Department of Finance Secretary, matagal na ito.
So sabi po nila, itong 20% na final withholding tax doon sa mga long-term savings natin, mga kaibigan, ay matagal na. Okay? So, kung matagal na, what was the reason? Bakit hindi ito na-impose noon pa? One thing, the government doesn't need money. We have enough sources of fund. Kaya hindi nila ito naisipang gawin. That's the very basic. Kaya ngayon nila inimpose. Second reason, kailangan nila ng budget, kailangan nila ng pondo. Bakit? Because as of today, there is 500 billion pesos budget deficit. Ibig sabihin, kulang po ang pondo ng bansa na nagkakahalaga po ng 497 billion pesos. And so, they need more funds para makabawi. Ngayon, mainit po yung balita na nalugi ang GSIS ng halagang 1 billion. That's another. Nalugi ang GSIS. So kung nalugi ang GSIS, saan sila ngayon kukuha ng pera na maibibigay sa mga pensioner at sa mga magpe-pension? Again, walang pondo. Napanood natin yung oral arguments sa Supreme Court. And nalaman natin yung mga anomalya sa kaban ng bayan. Inilipat ang pondo ng PhilHealth patungo sa National Treasury. There is also an insertion of money sa 2025 budget. At nitong mga nakaraang araw, mga kaibigan, ay nasa hot seat naman si Senate President Chis Escudero because of the insertion of money doon sa budget. And how much is that? That's more than 140 something billion pesos. No? 127, hindi ko alam. Pero that's more than 100,000. Can you imagine yung insertion of funds? Of course, hindi lamang po yan yung problema. There is also other insertion. Wala pong pondo. Mga pondo po sa GSIS, Pag-ibig o SSS, Malasakit, Porpis, Pag-asa, PhilBox, DepEd, and all others, binawasan po ng pondo na nagkakahalaga ng 59 billion pesos. Panoorin po ninyo yung una, pangalawa, at pangatlong oral arguments ng Supreme Court. Doon ninyo malalaman kung how much is yung amount na questionable, magkano yung pondo na inilaan sa Panay Guimaras Bridge, Panay Guimaras Negros Bridge. It was already fully funded. Meron na po tayong utang sa Import-Export Bank of Korea. So, ibig sabihin, yung PGN Bridge ay fully paid na. But then again, kinakailangang ponduhan sa 2022 General Appropriations Act.
amounting to 50 million. And the following year, 2022 or 23, it was again funded sa GAA, amounting to 59 million pesos. So bakit kinakailangan ponduhan pa yung isang tulay na matagal na palang fully paid at meron pa tayong utang sa Korea? Again, nawawala yung 140 plus billion pesos na nautang natin sa Korea. So to cut the story, nakikita natin na yung imposition of the 20% tax doon sa final withholding tax is another way of the government measure to generate funds. Dahil nga walang pondo, naubos. So how it really works? Halimbawa, meron kang deposit o time deposit sa bangko. 5 years. Okay? So 5 years yung iyong time deposit. Ang inilagay mo doon sa bangko, let's say 165, okay? Compute natin, for example. 165,000 pesos. Ngayon, after 5 years, kumita ka, for example, ng 55,000 pesos. Okay? So, kung meron kang 150,000 pesos na nasa deposit, no, time deposits sa isang bangko. And after 5 years, yung pera mong 150,000 pesos nadagdagan ng 55,000 pesos. So, kung wala pong 20% tax, makukuha mo yung 55,000 pesos. Okay? Makukuha mo yung 55,000 pesos. Dahil yan po yung tinubo ng iyong pera. Okay? Yan po yung tinubo ng iyong pera. 55,000 pesos. Ngayon, dahil inimpose po yung 20% tax, mula doon sa 55,000 pesos, how much na lamang yung makukuha mo? It will become 53,900 pesos. Diba? 53,900 pesos. Magkano yung pera na binawas? That's 1,100 pesos. Kung iisipin yung 1,100 pesos na yan, maliit, diba? Maliit, pero dun sa mga nag-iipon lamang at hindi naman mayaman, tayo yung kawawa. 55,000 na nga lamang yung kinita ng pera natin sa loob ng 5 years. Lalagyan pa ng 20% tax. Hindi makatarungan. Ngayon, ano yung masasabi ninyo, mga kaibigan? This is really very important to discuss at magkaroon po ng talakayan sa issue na ito. Okay? Dahil mahirap po, no, na maniwala sa kahit kanino. Kailangan din po nating intindihin ang mga bagay-bagay. So, yun lamang. Maraming salamat.